Magandang araw mga kakayod, nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid po sa atin ng mga kwento, ganap at buhay-buhay ng isang OFW na sigurado pong mapagkukunan po natin ng aral, lalo na po sa mga kapamilya natin dyan sa Pilipinas na may OFW, mga kakayod natin na nag-a-apply na dyan sa Manila para makapagtrabaho dito sa ibang bansa at sa mga nagbabalak pang mag-apply para magiging OFW. Mga kakayod, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik, nanonood at laging sumusunod sa ating vlog saan mang dako ng mundo, saan mang bansa dito sa Saudi at lalong-lalo na po dyan sa Pilipinas. Mga kakayod, kwentuhan lang tayo ngayon. Nakasandal tayo dito sa may hugasan na area ng restaurant sa may second floor. Kasi nakaramdam po tayo ng pagod sa katawan, pagod sa isipan, at mga pag-aalala, mga panghihinayang, at mga lungkot na may mga plano tayo sa buhay pero hindi natin nakuha dahil sa maraming mga naging sanhi at dahilan nito. Mga kakayod, mas maganda kung gamitin natin yung salitang Tagalog para lahat ng Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao makakaintindi sa ating vlog at papasok sa utak at isip nila yung ating mga pinag-uusapan, pati na rin sa kaloob-looban ng kanilang puso. Mga kakayod, mahirap ang buhay ng isang OFW na sa malayo ka. Lagi mong iniisip yung ikagaganda ng inabukasan para sa sarili mo, sa pamilya mo. At lagi mong napagtanto na kung nakatapos ka lang sana ng pag-aaral, naging maganda lang sana yung preparation mo sa buhay bago ka nakapunta dito, hindi sana mabigat, hindi sana mahirap, at hindi sana nakaka-stress yung trabaho mo dito sa ngayon. Mga kakayod, maraming OFW yung hindi nakatapos na pumunta na lang dito para magtrabaho dahil sa Pilipinas mahirap magtrabaho, mahirap pumasok sa isang kumpanya, lalo na kung hindi ka tapos mag-aral kahit nakatungtong ka ng college, mga kakayod. Dahil sa Pilipinas, napakahigpit ng mga requirements nila, napakataas ng standard nila bago ka makapasok sa isang posisyon na pagtatrabahuhan mo doon. Kaya karamihan sa mga Pilipino, mga kakayod, napilitan na lang na mag-apply sa agency sa Manila para makapagtrabaho dito dahil mas mabilis makapasok dito, mga kakayod, basta lang willing kang matuto, handa ka na harapin yung mga hamon at saka hirap ng trabaho dito, pati adjustment sa kanilang bagong lugar. Pasok ka, mga kakayod, makapagtrabaho ka dito. Pero yun nga mga kakayod, kasabay ang pagpasok mo dito, yung malayo ka sa pamilya mo, wala kang mapagsabihan kung ano yung mga problema mo dito, at kailangan mong makibagay sa mga kasama dito, sa amo mo, at makasurvive sa lahat ng klase ng sitwasyon. Mga kakayod, kahit matagal na ako dito sa abroad, apat na balik na ako dito sa ibang bansa, ramdam ko pa rin na iba, na nandun ka sa pamilya mo kaysa nandito ka mag-isa. Sa iyo lahat yung ginagawa mo, at saka pag nagkakasakit ka, ikaw lang mismo yung tutulong sa sarili mo para gumaling ka at saka makabalik sa trabaho. Kasi wala kang aasahan dito, mga kakayod, mga kasama mo nagtatrabaho din, may pamilya din sa Pilipinas, at saka iba-iba kayo dito, mga kakayod, na kanya-kanya kayong namubuhay, nagtatrabaho para sa sarili at sa pamilya dyan sa Pilipinas. Mga kakayod, sana naiintindihan nyo pa rin
at naririnig nyo pa rin yung boses ko kasi umandar na naman yung exhaust dito mga kakayod, medyo maingay na naman. Pero wala kasi tayong ibang lugar na pwede tayong mag vlog na hindi tayo makadisturbo kasi halos lahat ng area dito mga kakayod may mga manggagawa na nagtatrabaho sa ganitong oras. Mga kakayod, minsan naisip kong gusto nang umuwi dahil sa mga problema, stress at sa pagiging hindi rin maganda ng pagkikitungo sa akin ng mga amo dito. Pero kailangan kong tiisin mga kakayod hanggang matapos ko tong kontrata ko sa susunod na taon para kahit papano wala man akong naipon dito buwan-buwan mga kakayod, at least may madala ako pa uwi para din makapag-umpisa ng kahit maliit lang na negosyo, kahit maibalik ko man lang yung tindahan ko ng balot at saka barbecue at pamuhunan na rin na pambili ng isda para mailako ko doon sa bayan. Mga kakayod, advice ko lang sa mga kabataan natin dyan sa Pilipinas, mag-aral kayong mabuti, tapusin nyo yung kurso nyo para dyan man sa Pilipinas hindi kayo mahirapan magtrabaho. Kung gusto nyo namang mag-abroad, sigurado amo ka dito, malaki yung sahod mo, disente yung trabaho mo, at saka hindi ka masyadong binubuli ng ibang lahi kasi mas mataas ka na pinag-aralan kaysa sa kanila. Mga kakayod, mahirap ang buhay ng isang OFW pero wala ka talagang choice, lalo na pag may pamilya ka nang kailangan mong pakainin, bigyan ng disenteng buhay at bigyan ng magandang bukas. Magtiis na lang mga kakayod, magdasal at isipin na lang na isang taon na lang din makakauwi na tayo at sana sa pag-uwi natin doon sa Pilipinas meron na tayong kunting madalang puhunan para magnegosyo na para hindi na tayo malayo sa pamilya natin. Mga kakayod, paki-comment na lang po sa baba kung ano yung gusto nyong pag-usapan na related sa ating topic na hindi natin nabanggit. Paki-like na lang po, subscribe at hit the notification bell button para lagi po tayong updated sa mga videos na i-upload natin para sa ating lahat, lalo na po sa pamilyang may OFW, sa mga OFW at sa gusto pang magiging OFW. Hanggang dito na lang mga kakayod, maraming salamat po.